Hi guys, pansin ko lang ngayon, pag-usapan natin ang pagtaas ng halaga ng palitan ng dolyar kontra peso. 'Di ba? Tumataas na ngayon yung halaga ng palitan ng dolyar kontra peso. Sa mga OFW, yes, isang magandang ano 'yon para sa amin sa katulad ko, napakagandang pangyayari. Pero ang totoong epekto nun ay nasa bansang Pilipinas or nasa ekonomiya ng Pilipinas. Kasi 'di ba, pag tumaas yung halaga ng palitan ng peso kontra dolyar, ibig sabihin ng dolyar kontra peso, palitan nun. Pag tumaas yung halaga ng palitan, ibig sabihin lang nun is bumababa yung kalidad ng peso at bumababa yung kalidad ng ekonomiya ng Pilipinas, which is pagtaas ng mga pangunahing bilihin yun sa Pilipinas ang epekto at dulot nun. Kasi kung mababa yung palitan, like mataas yung halaga ng peso kontra dolyar, ibig sabihin lang nun is maganda yung kalidad ng ekonomiya at maganda yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas, lalo na yung mga ini-export ng ibang bansa papuntang Pilipinas, lalo na yung pag-angkat ng mga bilihin sa ibang bansa ng Pilipinas, 'di ba? Sobrang baba ng pressure noon pag malaki yung halaga ng peso. Pero kapag bumaba yung halaga ng piso at tumaas ang palitan, ibig sabihin lang noon is sobrang baba ng kalidad ng peso, sobrang mahal na ng mga bilihin, lalo na yung mga inaangkat sa ibang bansa, tataas yung presyo ng mga pangunahing bilihin at ekonomiya pa rin ng Pilipinas yung bagsak. Yun yung realidad. Kaya hindi ko alam kung dapat ba talagang ikatuwa yung palitan ng dolyar kontra piso na tumataas siya sa ngayon. Sobrang taas. At yung karamihan sa nakikita kong post dito ay reaction ng mga OFW na sobrang natutuwa. Kasi tayo talaga yung unang nakikinabang nun. Pero yung mga pinapadalhan natin sa Pilipinas, yung mga nakikinabang din ng sahod natin, sila din ang umiinda ng epekto nun. Kasi yun ay ang pagtaas ng pangunahing bilihin sa Pilipinas, pagtaas ng mga ini-export or ini-import sa Pilipinas na mga produkto na galing sa ibang bansa or ayun na nga, ng mga pangunahing bilihin. Ibig sabihin lang nun tumataas, bumababa yung halaga ng piso, bumababa yung kalidad ng pera ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa, which is hindi siya magandang senyales, hindi siya magandang pangyayari. Dahil kapag tumataas or bumababa yung palitan ng dolyar kontra piso, ibig sabihin lang nun, tumataas yung kalidad ng ekonomiya ng bansang Pilipinas, tumataas yung kalidad ng pera ng Pilipinas. Diba? So, sino yung may alam at sino yung hindi nakakaalam nun? Hindi ko talaga alam kung dapat ba siyang ikatuwa kasi nakakalungkot din siya sa maraming bagay at pangyayari. Lalo na sa sitwasyon ngayon na mayroon tayo at sa mga nangyayari sa buong mundo, sa kaguluhang ito, at lalo na sa bansang Pilipinas. Hindi talaga siya nakakatuwa kung pag-uusapan, kung tutuusin. Nakakatuwa lang siya sa mga OFW kung nakikinabang nun or makikinabang, pero yun pa rin yung bagsak nun kung ikaw yung nagsusuporta ng mga pangangailangan ng pamilya mo sa Pilipinas, sila pa rin yung babalikan nun kasi ibig sabihin lang nun sobrang taas na ng mga bilihin sa Pilipinas. It's me, Julina, your Shakalang Alipina Salapay dito sa Saudi Arabia. Thank you for watching. Bye!